Breaking news po mga kababayan. Nako po, nagkakagulo sa Pasig ngayon. Dito po sa compound ng mga Diskaya ay nagkabombahan. Halaka, pinagbababato ng putik. Ngayon po mga kababayan, bago natin bigyan ng yung abogado nila, kakasuhan daw ang mga organizer ng nagrally sa pamamotong ito. Ito po yung video. Ayan, binabato sila. Grabe oh. Dapat. Grabe. Ayan, pinagbabato. Galit na galit po ang mga Pilipino ngayon. Ayan yung painting. Lalagyan nila ng pintura. Ayan na po. Galit na po. Pinatula ako ng putik. Eto na. Patay na ng putik! Boom! Patay na putik! Grabe, nagwawala. Iko lang! Batuhin mo pa yan. Kalakap pa na, putik! Kalakap pa na, putik! Kaya! Iko lang! Nagwawala. Pasagin na naman. Binasag na sila. Nagwawala mga tao. Binato pa ng kain. Kakabatuhan. Magnanakaw! Iko lang! Gulo sa Pilipinas. Iko natin! Grabe na. Iko lang! Galit na galit na mga tao. Huwag niyo na hong ipagtanggol si Sara! Magnanakaw ho yan! Magnanakaw ho yang si Sara! Kaya huwag niyo na hong ipagtanggol! Kayo rin ho sa uli ay mapapalisa ng mga baha! Tandaan niyo po yan! Wala hong makakaligtas sa baha! Huwag niyo na hong si Sara Diskaya! Magnanakaw! Magnanakaw! Lahat! Independent lahat! Lagyan ng magnanakaw! Papala sa lahat ng mga magnanakaw sa gobyerno at sa Senado na wala hong tayong takot na haharap sa kanila. So yan yung galit po ng mga Pilipino mga kababayan. Mga kasama! Matindi yan, pati Flores. Mga kasama! Wala pinahanay! Magnanakaw ang mga Diskaya. Yan, matakot. Ang nagkakain na ho natin! Kurakot na congressman! Ayan mga kababayan, ikulong ang mga Diskaya at politikong korap. Pakikalampag din yung mga congressman na nandyan sa Kongreso. Sila Saldico, sila Martin Romualdez, sila Pastor Abante na may-ari ng mga kontraktor, JJ Suarez. Ano pa? Mga kababayan, so ito po, itong attorney ng mga Diskaya ay magkakaso po. Pakinggan po natin ang sinasabi ng abogado. Rally mo na, please. Ano reaction ng family? Okay, go ahead. Ano reaction mo ng family? Sa rally? Siyempre nalulungkot yung spouses Diskaya, no? Kasi bakit nangyayari ito na may mga nagrarally dito sa harapan ng bahay nila at sa opisina na hindi naman dapat, ano? Tayo po'y nasa demokrasyang bayan. Malaya po silang makapaglahad ng kanilang saloobin sa kung ano man yung kanilang pakikialam sa lipunan. Pero wag naman ho silang gumamit ng dahas, pananakot, vandalism, pambabato. Hindi na ho ugali ng maayos na mamamayang Pilipino yan. Sa tingin mo, yung amo mo, yung mga Diskaya, maayos ba sila? Torny, yung mga amo mo na nagbabayad ng bilyon sa'yo, sa tingin mo, may ayos ba sila? Ibalik kasi yung pera na ninakaw nila na binabayad naman sa'yo. Kaya ikaw, Torny, huwag kang magkatanga-tangahan, sabi ng mga netizen.
Isa kang bobo na abogado. Pinagtatanggol mo ang mga magnanakaw. Yan ang sinasabi ng mga netizen. Hoy, Torny, baka maubos yung buhok mo. Baka maging kalaban mo ang mga Pilipino, kasama ng mga diskaya. Baka darating yung panahon, kalbuhin ka na, maubos na yung buhok mo, Torny. Hindi ka nagbabago ng grounds, hindi ka nagbabago ng mga sinasabi. Kahapon pa yung mga banat mo, sabi ni Tomas. Eto na, si Torny, nagwawala na. Kung gusto nila ng accountability, ipulis mo muna ho nila yung sarili nilang organisasyon. Wag ho silang ganyan. Mainahon ho dapat tayo. Ano po ang legal ng bank? I-reviewin pa ho namin yung CCTV. Actually, hindi ko pa nakita eh. So, kung merong magpaglabag sa karapatan ng mga diskaya, sa propriedad, may nasira, kagaya niya, may vandalism, may mga legal ho kaming kriminal na ipapile sa kanila, sa mga organizers ng nasabing nagrally kanina. So, ibig sabihin, attorney, makukulong ang mga namato ng tae. Paano pag ikaw yung binato? Batuhin ka ng tae ng aso at pakainin ka ng tae ng baboy. Paano yun, Torny? Kasi naman, galit na yung mga tao. Dahil sa ginawa ng amo mo. Dapat hindi mo ito pinagtatanggol. Kasi nabayaran ka din ng pera, sabi ni Carrio. Tignan yung mga comment. Nakakahiya naman sa kanila. Nakakahiya nga naman. Attorney, sabihin mo sa mga diskaya, nakakahiya naman, nakakaawa kayo. Sabihin mo nga, attorney. Ayan komisyon sa Pasig, diskaya, nagkabombahan. Yan ang mahirap. Nakakawala ng dignidad yung mga attorney na pinagtatanggol ang mga manggagantyo na mga taong ganyan. Gaya ni Diskaya, natabatchoy na baboy. Gumanda lang dahil nagkapera, sabi ni Arlene. Paano naman yung mga anak namin na natakot din sa baha? Wala ba yon? Torning kalbo? Na mala airport nang naiya yung noo mo? Dapat ba yan sunugin? Isama si Torny na mukhang mukhang sanggano ang mukha na kalbo, sabi ni Tomas. Ano pang babayad sa abogado? Pera na naman ng bayan? Tignan nyo. Sabi ni Mayor Vico Soto, protektahan mo yung maliliit na tao. Diyan sa Pasig, sobrang galit na mga Pilipino sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Itong mga diskaya kasi, akala nila makakatulong sa kanila. Yung media, gusto nila at talagang gutom na gutom sa atensyon ng bayan. Gusto nilang magpakilala na mayayaman sila, na kabilang sila sa mga bilyonaryo sa Pasig para mabilang sila na alta sosyudad. Ngayon, nagbabayad pa sila ng mga media ng 10 million. Ngayon, kahit di ka na magbayad, attention ba gusto mo? Ito na yung attention. Nakakadiri ka, sabi ni Mayor Vico. Kulang pa yan, sabi ni Drixie. Nananawagan kami sa mamamayang Pilipino na magkaisa tayo at sama-sama na ipakita sa diskaya na hindi tayo titigil hanggat hindi nababawi na mga kayamanan na at may balik sa gobyerno. Sabi ni Carrio, hindi mo masisisi sa sobrang galit ang mga taxpayers. Sabi ni Di Basta, naninakaw at tahimik sila. Attorney, wag mo antayin na magalit ang taong bayan sa'yo. Attorney, sinasabi ko sa'yo. Sabi ni Don Pablo, baka makalbo kita pag nakita kita. Baka ipakain ko sa'yo ang pagkain ng doggy ko. Sabi ni Ariel. Pera ng taong bayan yung ninakaw na mga mo. Yung gate na yan, amin yan. Sabi ni ni Baste. Wala na kayong magagawa sa galit ng mga tao. Torny, nagago. Sabi ni ni Sandro Pulido.
Hindi mahirap sumagot kung ang sagot ay base sa kung ano ang tama sa totoo. O, tignan nyo, galit na. Mahihirapan talaga sumagot kapag may tinatago at iniiwasan. Tignan nyo mga kababayan. Ayan, attorney, galit na galit sa'yo. Kasama ka na sa stress. Kasama ka na sa init ng ulo ng mga Pilipino sa ginagawa mo. Kailan po kayo magpapay? Ano po ang papay? Ayusin ho muna namin kung ano yung dapat namin. Titignan ko, reviewin muna namin yung CCTV kasi wala ho ako kanina rito. So kailangan hong makita. Pero definitely criminal na aspeto po ang kakaharapin po nila. Attorney, nakakahiya naman sa mga diskaya. Binato lang ng gate. Binato lang yung gate nyo ng tae, ng baboy. Kasi nga mga baboy yung may-ari. Yung gate na yan, pwede na naming ibenta, pambili ng kanin o sabaw. Ikaw, attorney, kumakain ka sa nakaw na pera. Sabi ni Sebastian. Sabi naman ni Rodrigo, Pulong, ikaw, attorney, parang mukha kang gago. Nanggagago ka ba o gago ka? Sabi ni ni Aurelio, grabe galit na sa'yo, attorney. Mukha ka kasing ungas na aso. Nako po, galit na mga tao sa'yo. O, tignan nyo pa ito. O, galit na galit ang mga tao dito, mga kababayan. O, ayan ang taong bayan. Galit na. Binato na ng tae. Ayan, batuhin nyo pa. Galit na sila. Sige pa, alak pa. Ayan ang inaantay ng mga tao. Yan ang gusto ng mga Pilipino ngayon, makaganti man lang sa pamamagitan ng pamamayo. Tignan nyo, batuhin nyo pa. Sabi ni Toribio. Ala ka, Torni. Pag nakita ka dyan, baka pati ikaw masampal ng organizer. Ala ka. Binato na ng tayo ng baboy. Patuloy na puti! Grabe. Iko lang! Wawala. Galit na ang taong bayan. Panagutin! Galit na ang Pilipinas. Nagkakagulan. Iko lang! Wala pa, parang Indonesia na. Yan kasi magnanakaw. Kaya flex more. I-flex pa ang sports nila. Ganyan ang inaabot ng mga mayayabang. Magnanakaw! Gusto pang maging mayor ng Pasig. Kaya tuloy. Sa sobrang kayabangan. Ayan. Huwag niyo na hong ipagtanggol si Sara! Magnanakaw ho yan! Magnanakaw ho yang si Sara! Kaya huwag niyo na hong ipagtanggol! Kayo rin ho sa uli ay mapapalisa ng mga baha! Tandaan niyo po yan! Wala hong makakaligtas sa baha! Huwag niyo na hong ipagtanggol! Si Sara Diskaya! Magnanakaw! Magnanakaw! Lahat! Israel lahat! Lagyan ng magnanakaw! Papala sa lahat ng mga magnanakaw! Sa gobyerno at sa Senado na wala hong tayong takot na haharap sa kanila! So yan, nakita nyo po mga kababayan, grabe po ang galit ng mga Pilipino ngayon. Dahil po sa dinulot na hirap ng baha na ito, na hindi natin alam, ninanakaw pala ang pera. Kaya pala wala silang nagagawa, puro multo pala. Ngayon, nagising ng mga Pilipino. Gaya ng Indonesia, nagwawala ng mga tao doon dahil sa pagiging buhaya ng mga politiko doon. Gaya dito, ninanakaw lang pala. Ang tindi po ng mga ito, mga kababayan, mga diskayang ito, pati mga congressman. Ito mga sinasabi ng mga comment, mga kababayan. Ito po ang comment. Lol, putik lang. Tae, wag din. Apply ang ihagis nyo, apoy. Congressman, batuhin nyo. Bulldozer ang kailangan dyan sa gate na yan.
Huwag nyo batuhin ng molotov, baka masunog. Lako, lagot. Bahay naman ng congressman, sunod nyo, si Saldico. Di ako makasara pero dapat dyan ipaubaya sa batas ang paglilitis. I'm sure isa sa mga bumato dyan nakatikim ng bigas si Sara. Kaya relax lang mga kapatid. Punta din kayo sa Congress. Nalalapit na. Paypayan para dumungis ng husto. Sa Kongreso kayo magpunta. Umpisahan nyo, tatapusin namin ng mga mandirigma. Very good kayo. Ingat sa mga ganyang rally na naumpisahan ng mga aktivista. Lalo na yung mga grupo na yan, may ganyang tono na pagsisigaw. Huwag basta-basta makikisali. Dapat mandatory ipubliko ang SALED at track record ng yaman at kita ng mga public officials. Dapat mag-alsa mga Pilipino kagaya sa Indonesia. Ipagpatuloy yan. Pag nandyan ako, sasama ako, sabi ni Shine 7845. Media, please continue to help po on informing Filipinos and fighting corruptions and incompetence. Sana hindi makalimot at mapagod, hindi makalusot again and again. Ayan na mga kababayan, nagwawala na po mga Pilipino. Galit na po. Nakakasawa na po ang ganitong korupsyon. Tapos ipapakita lang nila na mayayaman sila sa social media. Mga hinayupak na ito. Sabi ni Cardo Dalisay. Ang lupit. Kaya mga kababayan, anong masasabi nyo dito? O Torny, anong masasabi mo Torny? Tingnan nga natin si Torny. Ito po si Torny. Pinaliit na cake cutting. Oh, ano masasabi natin mga kababayan ko? Si Torny maghahabla daw Ipapakulong yung mga organizer Ipapakulong yung mga nanggulo daw. Naku po. Actually, ma'am, yung pickup, nag-file kami ng motion ng pagsasubmit ng mga dokumento kasi hinihingan po kami ng pickup. Napakarami pong hinihinging mga dokumento. So, nag-file po kami ng motion for an extension ng 30 days po. So, para mag-submit, umokay naman sila. Nagulat na lang kami at unilaterally, kinansila yung mga pickup licenses po ng siyam na company firms. So how will you the cancellation? Ano yung next move na gagawin niyo po? Susunod ho tayo sa proseso. Kagaya ng parati kong sinasabi, ang labanan ho rito ay dokumento, hindi ho chismis, okay? Hindi ho pwede kang makiride lang sa kung ano yung nangyayari. Bilang abogado, parati ho tayong magbase sa dokumento. Kagaya niyan, kansilado na ho ang permits. So kailangan namin mag-file ng motion for reconsideration. Or kung hindi nila papayagan, meron pa tayong other remedies papunta sa taas po. So you will appeal your motion, sir? Baka motion for reconsideration muna. Oo, sa MR muna, sa pickup. Oo. Bakit kailangan file? Kasi po hindi po kami naniniwala na dapat kansilahin ng ganun-ganun na lang na walang pagdinig walang wastong pagdinig base sa dokumento. Alam mo Torny, kaya kinansel na yan, wala ka na magagawa. Bayad ka naman na kahit anong daldal mo dyan, hindi mananalo itong mga kliyente mo. Kaya kinansel yan, automatic guilty yan. Kasi nga po, nagyabang kasi ang mga amo mo sa social media. Pinakita ang mga sports car na 80. Tinago pa pala yung 40. Ngayon, sinasabi mo, based on documents, bakit tinanggal ang lisensya? Bobo ka ba, attorney? Gusto mong makalbo ka ni Tomas? Gusto mong mawala yung buhok mo, attorney? Yan ang sinasabi ni Crisel. Masyado kang magaling, attorney. Hindi ka naman yata abogado. Itsura mo po lang. Paghihinalaan ka ng magnanakaw. O sabi ng mga comment itsura mo po lang Hindi ka abogado.
Yung tono mo, iisa lang yung direksyon. Kala mo mananalo ka, sabi tignan nyo mga kababayan, binabas itong attorney na ito. Ano pang babayad nyo sa abogado? Tignan nyo mga kababayan. Kulang pa yan, mabuhay ang mga kabataan. Pag natalo ang mga diskaya sa mga kaso nila, dapat ikulong din ang abogado na tumulong sa kanila sa paglabag sa batas. Dapat ikulong yung attorney na yan. Nakakabwisit ang pagmumuka. Sabi ni Junjun, ilan ba ang namatay dahil sa baha? Paano kung bawat isa ay katumbas ang isang habang buhay na pagkabilanggo ang ikakaso sa diskaya? Kung siya nahirapan ng mga tao, hindi nahirapan. Tignan mo mga kababayan. Nagagalit na mga tao sa attorney. Torning pulpul, torning kupal. Ano yun, kakasuhan mo yung mga tao? Binato lang ng putik? Paano yung mukha mo kung mabato ng pandesal na merong baso? Di pati ikaw nadamay sa init ng ulo ng mga Pilipino. Dahil sa ginawa ng amo mo at ng mga magnanakaw na ito, nandiyan ka naman para ipagtanggol sila. Katumbas ang pera. Magkano, Torny? Gusto mo tapatan namin? Magkano ba binayad sa'yo? 1 bilyon. Ito, 1 bilyon na tadyak. Sabi ni Arnel at ni Michael de Mesa. Ang sarap mong tadyakan sa muka, attorney. Akala mo, gwapo ka. Mukha ka namang aso. Kamukha ni Tore. Tignan mo, naging kamukha mo na si Tore. Sabi ni Junjun Cardo. Kaya mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa mga usapin na ito? Pati dito sa attorney, nagagalit ang mga Pilipino Pinagtatanggol yung buhaya na kamukha niya diba mga kababayan? Anong masasabi nyo po? Ito po ang ating reaksyon at birada. Ako po si The Wonders Philippines. Isang like po, isang share, at isang subscribe. Mabuhay po mga kababayan.